Huminto ang sinasakyang tricycle sa bunga ng isang mundong tila kinalimutan na ng panahon. Sa harapan ni Elisa, bumungat ang isang mahabang tulay na gawa sa tabla adyanto na kabitin sa pagitan ng dalawang pampang ng isang malalim na bangin. Sa ilalim, ang mga bato ay parang mga pangil na naghihintay sa anumang makakamaling bumaksak. Hanggang dito na lang talaga tayo, ma'am. Sabing driver, ang tini ay may halong paumanhin. Delikado na pong tumawi yan. Pinigilan ni Elisa ang pangingini ng kanyang kamay habang inaabot ang bayad. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na huwag tumuloy, na bumalik sa maingay ngunit pamilya na gulo ng siyudad. Ngunit ang alaala na matawang mapanghusga ang mga matang mapanli sa eskwelahan ay mas matalas pa sa takot na dulok ng tulay. Ito na ang huling kanlungan niya. Sa wakas, ligtas na siya. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Nagsimula siyang humakbang. Umugoy ang tulay sa bawat tapak at isang mahinang langit-ngit ang tanging musika sa katahimikan ng hapon. Mahigpit ang kapit niya sa malubit na nagsisilbing hawakan. Ang mga mata ay nakapako sa kabilang dulo, hindi naglalakaslop na sumulyap sa ibaba. Nang sa wakas ay maramdaman niya ang matigas na lupa sa ilalim ng kanyang paa. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. At kasabay nga hiningang iyon, naamoy niya ito sa unang pagkakataon. Isang halimuyak na matamis, ngunit may bahagyang bigat. Pamilyar, ngunit mas matindi, amoy nga bulaklak ng kalachuchi. Daan-daan, marahil libo-libo na tila sabay-sabay na namumukatkat sa buong paligid. Ang bango ay kumakapit sa hangin sa kanyang damit, sa kanyang buhok. Sa dulo ng maliit na daan, nakatayo ang isang bahay na simple, gawa sa kahoy at pininturahan ng puti na may bubong na yero. At sa harap nito, isang babaeng nakangiti. Apo ko ang malambing na tawa nito, si Lola Elena. Ang kanyang buho ay kasimputi ng bulala sa kanyang hardin, ngunit ang kanyang mata ay buhay na buhay, punong init at pagmamahal na matagal ng hinahanap-hanap ni Elisa. Mabilis na tinakbo ni Elisa ang natitirang distansya at yumakap ng mahigpit sa kanyang lola. Sa bisik ng matanda, sa amoy ng lavender at baby powder na mula rito, naramdaman niyang nawala ang lahat ng kanyang takot. Ang tulay, ang bangin, ang mamulto ng nakaraan lahat ay naglaho. Lola, bulong niya. Ang tinig ay basag. Shh, tamo na yan, sabi ni Lola Elena habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. Ang importante, nandito ka na. Halika, pumasok ka. I'm sure pagod na pagod ka sa biyahe. Ang loob ng bahay ay kasing simple at kasing linis ng labas. Ang sahi na kawayan ay makintap sa pagkakabunot at ang bawat muebles ay tila nasa tamang lugar. At saan man siya lumingon, mayroong nabulala ng kalachuchi sa florera. Ang kanilang amoy ay mas lalong tumitindi sa loob ng bahay. Umupo ka muna, Lisa. Ikukuha kita nga mainom. Alok ng kanyang lola. Napo si Elisa sa isang silyang yanto at inilabas ang kanyang cellphone. Gaya ng inaasahan, walang signal. Ni isang bar, tiningnan niya ang paligid. Walang telebisyon. Tanging isang lumang radio na nakapatong sa isang maliit na mesa. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ibang-iba sa walang tigil na ugong ng siyudad. Dito, tanging ang huning nga maibon at ang pagaspas ng magadahon sa labas ang maririnig. Isang tunay na paraiso. Heto, apo, sariwang buko juice, sabi ni Lola Elena. Inilalapak ang isang baso sa harap niya. Paborito mo. Gumichi si Eliza. Thank you po, Lola. Naalala niyo pa po pala. Si Jempre naman. Wala ako nakakalimutan pagdating sa iyo, sago ng matanda, at sa ngiti nito ay tila nabura ang lahat ng pago sa katawan ni Elisa. Mapahinga ka muna sa iyong silid. Inihanda ko na yun para sa iyo. Mamaya, ipakluluto kitang tinolang manok. Ang silid ni Elisa ay nasa ikalawang palapak, maliit ngunit maliwalas.
may isang malaking bintanang nakaharap sa hardin nga kalachuchi. Mula rito, tanaw niya ang kabuuan ng baryo, ilang bahay na nakakalat. Lahat ay may hardin ng mabulala, lahat ay payapa. Walang mga batang naglalaro sa kalsada. Walang mga kapitbahay na nasisismisan sa bakot. Tanging katahimikan at ang halimuya ng mga puting bulala. Nang gabing iyon, sa hapakainan, kumain si Elisa na may ngiti sa labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ang tinola ni Lola Elena ay kasing sarap ng dati. Habang kumakain, hindi niya maiwasang itanong ang tungkol sa baryo. Lola, bakit parang? Ang tahimik po dito? Sanay lang sila sa simpleng buhay, apo, sago ni Lola Elena. Hindi sila mahili sa gulo. Dito payapa ang lahat, ligtas ang lahat. Tumango si Elisa, kontento sa sagot. At yung tulay po, bakit hindi pa po pinapagawa? Isang saglit na katahimikan ang namagitan bago sumagot ang matanda. Matagal ng ganyan yan. Ayaw na rin ng mataga rito na makbago pa. Masaya na kami sa ganito. Ang mahalaga, walang masamang nakakapasok. At walang importanteng nawawala. May kakaiba sa tono ng kanyang lola, ngunit ipinasawalang bahala na lamang ito ni Elisa. Pagod lang siguro siya. Matapos maghapunan, agad siyang napaalam upang matulog. Sa kanyang malinis na kama, sa ilalim ng puting kumot, naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang amoy ng lachuchi mula sa bintana ay parang isang oyayi, isang pabangong nangangakong magagandang panaginip. Dito, sa baryo San Judas, sa pailingan kanyang Lola Elena, sa wakas ay ligtas na siya. Iyon ang huli niyang naisip bago siya tuluyang dinalaong antok. Ngunit sa kalaliman ng gabi, nagising ang kanyang diwa. Hindi dahil sa isang panaginip, kundi dahil sa isang tunog. Isang marahan, paulit-ulit na kaluskos. Nanggagaling ito sa kanyang bintana. Nanatili siyang nakahiga, nakikiramdam. Baka hangin lang, o isang sanga ng puno na sumasayat sa salamin. Ngunit ang tunog ay may ritmo, may intensyon. Kaskas, 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 parang kukom kumakaskas sa kahoy ng balangkas ng bintana. Dahan-dahan, pinilit niyang huwak, gumawa ng ingay. Naramdaman niya ang panlalami ng kanyang batok kasabay ng pagtindi ng kanyang nga balahibo. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilya na takot. Tiningnan niya ang siwang sa pagitan ng makurtina, dilim. Ngunit ang tunog ay napatuloy. Kaskas, kaskas, kaskas. Sa wakas, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga at gumapang papalapit sa bintana. Sa bawat galaw niya, tila tumitigil ang kanyang pahinga. Nang marating ang bintana, marahan niyang iwinaksi ang kurtina, sapat lang para makasilip ang isang mata. Sa hardin sa ibaba, sa ilalim ng maputlang sina ng buwan, wala siyang nakitang tao. Tanging ang mapunong kalachuchi, ang maputing bulala nito ay tila nagliliwanag sa dilim. Ngunit nang ama na siyang alis, isang gala ang pumukaw sa kanyang pansin. Mula sa likod ng isang puno lumabas ito. Isang aso, payat na payat, ang nabuto, ay baka na baka sa ilalim ng balahibong itim na itim. Nakatayo ito sa gitna ng hardin, hindi gumagalaw, at nakatingala ito diretso sa bintana ng kanyang silid. Ang mamata nito, kahit sa dilim, ay tila dalawang bagang naniningas. Hindi ito tumataol, hindi ito gumagalaw, nakatitigil lamang gito. Isang minutong nagtagal ang takpong iyon na para kay Elisa ay isang kawalang hanggan. Pagkatapos, na parang narinig ang tibo ng kanyang pusong kumakabo. Marahan itong tumalikod at naglakad palayo.
Ang katawan nito ay dahan-dahang nilamon ng kadiliman sa pagitan ng mapuno hanggang sa tuluyan itong maglaho. Naiwan si Elisa, nakatayo sa tabi ng bintana, nanginginig. Ang amoy ng kalachuchi ay tila biglang naging masangsang, hindi na matamis. At sa kaibuturan ng kanyang puso, isang tanong ang nagsimulang mabuo. Sa lugar na ito na sinasabi nilang ligtas ang lahat, ano ang pinakmamasdan ng isang gutom na aso sa kalaliman ng gabi? Kinabukasan, ginising si Elisa ng sikat ng araw na tumatagos sa kanyang bintana at ng amoy ng sariwang kape at sinangag. Sa isang iglap, ang takot na dalangang misteryosong aso kagabi ay tila isang masamang panaginip na lamang. Marahil ay isang ligaw na aso lang iyon, nakataong napadaan sa hardin. Iyon ang pilit niyang ipinapasok sa kanyang isipan. Bumabas siya na abutan si Lola Elena sa kusina. Abala sa paghahanda na almusal, nakangiti na naman ito, isang ngiti na tila kayang pawin ang anumang agam-agam. Magandang umaga, apo, bati nito. Kamusta ang tulog mo? Okay naman po, Lola. Medyo nanibago lang po siguro. Sagot ni Elisa, umiwas pa usapan ang tungkol sa aso. Ayaw niyang maalala pa ang matanda. Masasanay ka rin. Halika, kumain ka na. Habang kumakain, muling bumalik ang pakiramdam kapayapaan. Ang hangin ay sariwa, ang pagkain ay masarap, at ang pag-alaga ng kanyang lola ay walang kapantay. Pagkatapos kumain, hinikayat siya nito na maglakad-lakad sa baryo. Sige na, libutin mo ang San Judas para makilala mo ang kapitbahay. Mababait ang tao dito, sabi ni Lola Elena. Sumunod si Elisa. Lumabas siyang bakuran at nagsimulang maglakad sa isang daan na nagsisilbing pangunahing kalsada ng baryo. Doon niya napansin ng mas malinaw ang kakaibang katangian ng lugar. Ang lahat ng tao ay nasa labas ng kanilang bahay na wawalis na didili ng halaman o simpleng nakaupo sa kanilang mabranda. At lahat sila, nang makita si Elisa, ay ngumingiti. Hindi isang tipit ng ngiti, kundi isang malawa at taos pusong ngiti. Magandang umaga, iha. Bating ng isang ale na abala sa pag-ayos ng kanyang tanim na rosas. Ang balat nito ay makinis, ang mata ay naniningning, at ang ngiti ay tila hindi napapagod. Magandang umaga rin po, ganti ni Elisa. Sa kabilang bahay, isang lalaking nasa katanghalian na ang edad ang napuputol ng kahoy. Pawis na pawis ito, ngunit nang lumingon sa kanya, isang maluso na ngiti rin ang isinalubong nito. Walang bakas ng pagod sa mukha nito. Napansin ni Elisa na lahat sila ay ganon. Mula sa pinakamatanda hanggang sa ilang kabataan na kanyang nakita, lahat ay may kakaibang sigla, walang umuubo, walang mukhang sakitin. Ang kanilang mga bala ay maluluso, ang kanilang mga kilos ay maliliksi. Para silang malarawan mula sa isang lumang libro tungkol sa perpektong buhay sa probinsya. Ang pagangania ay unti-unting nahaluan ng kaba. Normal ba ito? O baka naman nasanay lang siya sa isura ng mapagod stress na tao sa siyudad? Habang naisip, isang lalaki ang dumaan sa kanyang harapan. Biglang nakbago ang hangin. Ang ngiti ng kapitbahay na kanyang nadadaanan ay tila bahagyang kumupas. Ang kaninang masayang sikahan ay sandaling naputol. Ang lalaki ay matangkat at kayumanggi, ang balat ay suno sa araw. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno nga guhit na dalang panahon at marahil ng pait. Sa kanyang baywang ay may nakasukso na isang mahabang ita at sa kanyang lig ay may nakasabit na kwintas ng mabutil ng bawang. Hindi ito ngumiti. Sa halip, tiningnan niya si Elisa mula ulo hanggang paa, ang mata ay malamig at mapanuri. Naramdaman ni Elisa ang paurong kanyang dila. Baguhan ka dito, sabing lalaki. Hindi iyon tanong, kundi isang paglalahat. Opo, ako po si Elisa. Apo po ni Aling Elena, sagot niya, sinisikap na itago ang pangingining kanyang boses. Tumango ang lalaki, ngunit hindi pa rin nabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ako si Jun.
Ako ang tanot hepe ng baryo. Kanun po ba? Ikinakakalak ko po kayong makilala. Hindi sumagot si Mang Jun. Sa halip, lumapit itong isang hakbang. Isang paalala lang, iha, sabi nito sa mababang ngunit maring boses. Ang baryo na ito ay payapa. Gusto naming manatili itong ganito. Tumingin ito sa tulay sa di kalayuan, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Elisa. Huwag kang makpagalagala kung dumidilim na. Maraming ganawa wala sa dilim. Pakasabi niyon. Nilampasan na siya nito at nakpatuloy sa paglalakat. Ang kanyang ngayapa ay mabibigat sa lupang daan. Naivan si Elisa na nakatayo, ang puso ay kumakabog. Ang pakiramdam na pagiging ligtas ay muling nabasak. Ang babalo ni Mang Jun ay malinaw director, isang matalim na salungat sa matatamis na ngiti ng buong baryo. Mabilis siyang bumalik sa bahay ng kanyang lola. Ang isip ay gulong-gulo. Naabutan niya itong nagdidili ng mga kalachuchi sa hardin. Lola, tawag niya. May nakausap po akong tanot, Mang Jun daw po ang pangalan. Ang pangiti ni Lola Elena ay hindi na bago, ngunit ang kanyang kamay na may hawa ng tabo ay sandaling natigilan. Si Jun, huwag mo siyang intindihin na po. Pero Lola, parang galit po siya. Pinagbawalan niya akong lumabas paggabi. Bumuntong hininga ang matanda, isang malalim na hiningang punong lungkot. Ibinaba nito ang tabo at hinarap si Elisa. Si Jun, marami na siyang pinagdaanan. Mahinang sabi ni Lola Elena, ang asawa at anak niya. Sila ang huling tumawi sa tulay bago ito tuluyang nasira. Maraming taon na ang nakalipas. Isang aksidente. Simula nun, nagbago na siya. Naging mapahinala sa lahat, lalo na sa matagalabas. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Elisa. Hayaan mo na siya, apo ko. Dito sa San Judas, hanggat kasama mo ako, walang anumang masamang mangyayari sa iyo. Promise. Tumango si Elisa, ngunit hindi lubusang napalagay ang kanyang loop. Pinilit niyang ngumiti. Huwag ka nang maisip, sabing kanyang lola. Ang ngiti ay bumalik na sa dati nitong init. Halika, tulungan mo akong mamitas ng bulaklak para sa loop ng bahay. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang lola na muling ngumiti, may napansin si Elisa. Sa likod ng masayang ekspresyon na iyon, sa isang saglit na pakurap ng mata nito, nakita niya ito. Isang saglit na lungkot na hindi kayang itago na ang kanyang ngiti. Isang lungkot na kasing lalim ng bangin sa ilalim ng sirang tulay. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan ni Elisa na isang tabi ang mga kakaibang pangyayari ang asong itim, ang mangiting hindi na babago ang babala ni Mang Jun. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pagtulong sa mga gawaing bahay, sa pakikini sa mga kwento ni Lola Elena tungkol sa kanyang kabataan. Pilit niyang pinaniwala ang sarili na ang San Judas ay ang paraisong ipinangako sa kanya. Ngunit ang katahimikan ay may sariling bigat at ang pagkabagot ay isang mapanganib na kaawe. Isang hapon habang nawawalis si Lola Elena sa bakuran, natapuan ni Elisa ang kanyang sarili na naglalakad muli sa isang kalsada ng baryo. Bawat bahay ay pamilya na, bawat mukha ay nakangiti na sa kanya. Ang kanyang mapaa na tila may sariling isip ay dinala siya sa direksyon kung saan wala pa siyang napupuntahan sa dulong baryo kung saan nagsisimula ang gubat. Ang hangganan sa pagitan ng baryo at na gubat ay malinaw. Dito, ang amoy ng kalachuchi ay biglang napuputol, napapalitan ng amoy ng masamasang lupa, nabubulo ng mga dahon at ng isang bagay na luma at may lep. Ang maaliwalas na sikat ng araw ay sinasala ng makakapal na dahon ng matatayo na puno, lumiliha ng gumagalaw na anino sa lupa. May isang maliit na landas na papasok sa gubat, tila bihira itong daanan, saglit siyang naalinlangan, naalala niya ang babala ni Mang Jun. Ngunit ang sikat ng araw ay mataas pa, at ang pananais na makakitang bago ay mas malakas kaysa sa kanyang kaba. Sandali lang naman.
bulong niya sa sarili. Sumunod siya sa landas. Sa una, payapa ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang sarili niyang ngayapa at ang huning ang gakuliglig. Namangga siya sa laking mapuno at sa makakaibang halaman na tumutubo sa paligid. Hindi niya namalayan ang oras. Sinundan niya ang isang malaking paru-parong may pakpak na kulay bugaw. Pinapanod ang sayaw nito sa hangin. Nang sa wakas ay huminto ang paru-paro sa isang bulala at lumipad palayo, doon lang napatanto ni Elisa na hindi na niya alam kung nasaan siya. Ang landas ay nawala. Ang paligid niya ay puro na lamang puno na lahat ay magkakamukha. Lumingon siya, pilit hinahanap ang daan pabalik, ngunit ang bawat direksyon ay pare-pareho lang. Isang malami na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Lola, mahina niyang tawag. Ang boses ay halos hindi lumabas. Walang sumagot. Nagsimula siyang maglakad. Mas mabilis ngayon, walang tiyak na direksyon. Ang masanga ay tila humahablo sa kanyang damit. Ang maugat ay tila gustong pumati sa kanyang mapaa. Ang kaninang payapang gubat ay naging isang kulungang gawa sa kahoy at anino. At dun, sa gitna ng kanyang pagkasindak, may narinig siyang isang tunog, isang mahinang pakbulong. Huminto siya, pinakiramdaman ang paligid. Mula sa likod ng isang malaking punong balete, lumabas ang isang figura. Napaurong si Elisa. Isang maliit na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang matandang lalaki. Payat na payat, tila butok balat. Ang damit ay punit-punit at marumi. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ang balbas ay umabot na sa kanyang dibdib. Nakatayo siya roon na kayapa. Ang mapa ay balot sa makapal na kalyo at puti. Ngunit ang mata niya ang nakapagpatigil kay Elisa. Malalim ang maiyon. Tila nakita na ang lahat ng lihim ng mundo at puno ng isang kakaibang kalinawan na nakakakilabot. Pinamasdan siya ng matanda. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid na parang isang ibong pinaaralan ang isang uwot. Walang ngiti sa mga labi nito, walang bakas ng anumang emosyon. Naliligaw ka, iha, sabi nito. Ang boses ay magaspang, tulad ng madahong tuyo na kinakaskas sa lupa. Hindi makasagot si Elisa. Tanging pagtango lamang ang kanyang nagawa. Hindi ka dapat naririto, patuloy ng matanda, lumakad ito papalapit. Ang bawat hakbang ay maingat at sinadya. Ang gubat ay hindi para sa mga tulad mo, lalo na ang baryo. Sino po kayo? Sa wakas ay naitanong ni Elisa. Huminto ang matanda, ilang talampakan na lang ang layo sa kanya. Inamoy nito ang hangin, isang mahaba at malalim na pag-amoy na parang isang hayop. Ako si Kadyo, sahot nito. Ang huling nakakaalala. Kumunot ang noo ni Elisa. Nakakaalala, pong ano? Ang mamata ni Lolo Kadyo ay biglang nalaki, tila may nakitang isang kakilakilabot na bagay sa likuran ni Elisa. Yumuko ito at bumulong. Ang boses ay naging isang mahinang sitsit na puno ng pagkaapurahan. Naamoy mo ba ang mabulala? Ang bango nila, hindi ba? Laging mabango, laging sariwa. Tumingin ito ng diretso sa mata ni Elisa. Ang mabangong bulala ay nangangailangan ng sariwang lupa. Umalis ka na. Ang huling masalita ay sinabi nito na may diin, halos isang utos. Pagkatapos, na parang isang aparisyon, mabilis itong tumalikot at naglakad pabalik sa gubat. Ang figura nito ay mabilis na nilamon ng maanino nga puno na parabang hindi ito kailanman naroron. Naiwan si Elisa na nakatayo, nanginginig, hindi dahil sa pagod kundi sa dalisay na takot. Ang masalita ni Lolo Kadyo ay umaling-aungaw sa kanyang isipan paulit-ulit na parang isang sumpa. Ang mabangong bulala ay nangangailangan ng sariwang lupa. Hindi niya alam kung paano, ngunit nagawa niyang mahanap ang daan pabalik. Ang takot ang naging kanyang gabay. Tumabos siya, hindi lumilingon.
hanggang sa wakas ay matanaw niya ang liwanag sa dulo ng gubat at maamoy muli ang pamilyar na halimuya ng makalachuchi. Hingal na hingal siyang dumating sa bahay. Ang damit ay may mga gisi at ang mukha ay puno ng gasgas. Naabutan niya si Lola Elena sa may pintuan. Ang mukha ay balisa. Elisa, saan ka nang galing? Bata ka. Kanina pa kita hinahanap. Lola, sabi ni Elisa, humihinga. Sa gubat, may nakita po ako matanda. Si Lolo Cadyo daw po. Ang paalala sa mukha ni Lola Elena ay biglang napalitan ng isang bagay na mas matindi. Galit. Isang malami at tahimik na galit na ngayon lang nakita ni Elisa. Ang mata nitong karaniwang malambing ay biglang naging matalas. Anong sinabi niya sa iyo? Tanong ng matanda. Ang boses ay mababa at kontrolado. Sinabi niya pong umalis na ako. Hinawakan ni Lola Elena ang mga braso ni Elisa. Ang pagkakahawa ay mas mahigpit kaysa sa inaasahan. Huwag kang makikinig sa bali na yon, naintindihan mo. Matagal nang nasisiraan ng bait si Cadyo. Kinakausap niya ang mapuno. Kinakausap niya ang hangin. Mapanganib siya. Binitawan nito si Elisa at huminga ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Ang ngiti ay bumalik sa kanyang malabi. Ngunit hindi na ito umabot sa kanyang mata. Mula ngayon, Elisa, ayokong lalapit ka pa sa gubat na yon. Maliwanag. Tumango na lang si Elisa. Takot na maksalita pa. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ngunit ng gabing iyon, hindi mapakali si Elisa mula sa kanyang bintana. Habang nakukunwaring natutulog, sinilip niya ang bakuran sa likod. Doon, sa ilalim ng buwan, nakita niya si Lola Elena. Nakatayo ito, hindi gumagala, nakaharap sa direksyon ng gubat. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa makabilang gilid. Napakahigpit na tila may pinipigilang isang malakas na puwersa sa loop niya. Ang kaninang mukha na punong paalaga ay wala na. Ang nakikita niya ngayon sa ilalim ng maputlang liwanag ay isang maskara ng purong galit at determinasyon. Isang isurang hindi pa niya kailanman nakita sa buong buhay niya. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Elisa na ang babala ni Lolo Cadyo ay hindi galing sa isang baliw. Ito ay isang babala mula sa isang taong nakakaalam. At ang kinatatakutan ng kanyang lola ay hindi ang kaligtasan ni Elisa, kundi ang salitang binitawan ng matanda sa gubat. Pinilit ni Elisa na ibaon sa limot ang nangyari sa gubat. Ang galit sa mga mata ng kanyang lola ay mas nakakatakot kaysa sa mga babala ng isang ermitanyong maaring nasisiraan ng ngangang bait. Pinili niyang maniwala sa kanyang lola. Pinili niyang maniwala sa kaligtasan ng San Judas. Ngunit ang duda, kapak na itanim na ay may sariling buhay. Nag-ugat ito sa katahimikan at lumalago sa dilim. Isang gabi, habang nakahapunan sila, ang kanilang payapang pagkain ay biglang binulabo ng malalakas na kato sa pinto. Sinasabayan ng desperadong pagtawag. Inay Elena! Inay Elena! Tulong po! Mabilis na tumayo si Lola Elena. Ang mukha ay agad naging seryoso. Binuksan niya ang pinto at bumungat ang isang babae, si Aling Nita, isa sa kanilang makapitbahay. Luhaan ito at nangingini sa takot. Ang anak ko po, si Toti, hindi po namin mapatan. Umagulgol na sabi ni babae. Sa likod niya, isang lalaki ang kanyang asawa ang buhat-buhat ang isang batang lalaki na mga 6 na taong gulang. Ang bata ay nangingisay, ang mata ay refulse, at ang balat ay nagbabaga sa lagnat. Ipasok ninyo, dali. Utos ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng autoridad. Inilapa nila ang bata sa papa sa sala. Si Elisa ay napatayo sa isang sulok. Hindi alam ang gagawin.
Ang puso ay puno ng awa at takot para sa bata. Ang pangingisay nito ay malala at may bula na lumalabas sa bibig nito. Mataas na lagnat na nawi sa kombusyon. Sabi ni Lola Elena, tinitingnan ang bata. Lumingon siya sa maasawa. Kumuha kayo ng maligamgam na tubig at bimpo habang nagmamadaling sumunod ang mag-asawa. Lumuhod si Lola Elena sa tabing bata. Hindi niya ito hinawakan. Sa halip, ipinatong niya ang kanyang 2 palad ilang pulgada lang sa ibabaw at dibdib ng bata. Ipinikit niya ang kanyang mata. Natahimik ang buong bahay. Ang tanging maririnig na lang ay ang basa na pag-iyak ni Aling Nita at ang hirap na paghinga ng bata. Mula sa kinatatayuan ni Elisa, nakita niya ang isang bagay na kakaiba. Ang makamay ni Lola Elena na nakabitin sa hangin ay tila naglalabas ng isang dinakikitang init. Ang hangin sa paligid nito ay tila bahagyang umikot, nagsimulang bumulong ang matanda. Masalitang hindi maintindihan ni Elisa, masalitang luma at malalim na tila hindi para sa pandinig ng matao. Habang nabubulong ang matanda, tila unti-unting humuhupa ang pangingisayng bata. Ang marahas na paggalaw ay naging mahinang panginginig hanggang sa tuluyan itong huminto. Binuksan ni Lola Elena ang kanyang mata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kanang kamay at marahang ipinatong sa mata. Hay, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda na parabang siya ang napagot sa nangyari. Bumalik si Aling Nita na may dalang palanggana. Inay, heto na po. Natigilan siya. Napatingin sa kanya anak na ngayon ay payapa na nakahiga huminga ng normal. Dumila ito at bagamat pagod, ang mata nito ay malinaw na. Toti? Anak? Nanay? Mahinang sagot ng bata. Isang himala. Napaluhot si Aling Nita sa sahig, humahagulgol, hindi na sa takot, kundi sa labis na pasasalamat. Ang kanyang asawa ay napahawa sa balikat ni Lola Elena. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Salamat po, Ina Elena. Salamat po. Utang po namin sa inyo ang buhay ng anak namin. Ngumiti lang si Lola Elena. Isang pagod ngunit kuntentong ngiti. Walang anuman iyon. Ang mahalaga ay ligtas na siya. Hayaan ninyo siyang mapahinga. Nakatayo lang si Elisa sa sulok. Hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Ang kanyang lola ay hindi isang halimaw. Siya ay isang biyaya. Isang manggagamot na may pambihirang kaloob. Ang sinabi ni Lolo Cadio ay masalita na lamang ni isang taong nainggit at nasisiraan ng bahay. Nang makaalis na ang magana, dala ang kanilang anak na mahimbing ng natutulog, nilapitan ni Elisa ang kanyang lola. Lola, ang galing niyo po. Paano niyo po yun nagawa? Tanong niya, punong pagkamangha. Hinaplos lang ni Lola Elena ang kanyang pisngi. Biyaya ng may kapal, apo. Ibinigay ito sa akin para makatulong. Iyon lang. Niyakap ni Elisa ang kanyang lolo ng mahigpit. Sorry po Lola, sorry po kung minsan naisip akong hindi maganda. Shh, sabing matanda. Naintindihan kita. Matulog ka na, mahaba ang gabing ito. Sumunod si Elisa, ang puso ay magaan. Ngunit bago siya umakyat, sumilip siya sa labas ng bintana. Ang magulang ni Toti ay naglalakad na pauwi. Ang ilaw mula sa kanilang lampara ay gumuguhit sa dilim. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Pagkatapos ng himala, pagkatapos ng pagaling ng bata, napansin ni Elisa ang isura nito. Humihinga na ito ng normal. Ngunit ang balat nito ay sobrang putla, mas maputla pa kaysa kanina. At ang mga mata nito, bagamat dilat, ay tila walang buhay, malalim at malungkot, parang isang manikang nabawasan ng laman sa loob. Ipinagsawalang bahala niya ito. Epekto lang siguro ng mataas na laknat.
Pumunta siya sa hardin para magpahangin sandali bago matulog. At doon, sa ilalim ng sina ng buwan, napansin niya ang ngapunong kalachuchi, ang mga bulaklak. Tila mas marami ang maito kaysa kaninang umaga. Mas masigla, mas matingkad ang kaputian, at ang halimuyak. Ang halimuyak ay hindi na lang matamis. Ito ay matapang, nanginhibabaw, halos nakakasulasok sa tindi. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang masalita ni Lolo Kadyo. Ang mabangong bulaklak ay nangangailangan ng sariwang lupa. Napatitik siya sa mabulaklak, pagkatapos ay sa direksyon ng bahay ni Toti. Asaw ng pagkakataon, isang malamian na kakakilabot na koneksyon ang nasimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang himala ay nagiwan na lamat. Sa mga sumunod na araw, hindi mayalis ni Elisa sa kanyang isipan ang imahin na batang si Toti maputla at walang siglaan ang kasabay nitong pamumukat-kat na mga bulala sa kanilang hardin. Pauli-uli na bumabalik ang tini ni Lolo Kadyo, isang sirang plakang na papatukto ng isang nakakakilabot na melodiya. Ang mabangong bulala ay nangangailangan ng sariwang lupa. Ang paganga niya sa kanyang lola ay unti-unting nababahiran ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malalim dahil ito ay nagmumula sa pagdududa. Totoo ba ang himala o isa lamang itong transaksyon? Isang palitan ng lakas, buhay para sa bango, kailangan niyang malaman. Hinintay niya ang kanyang pagkakataon. Isang umaga, nagpaalam si Lola Elena na pupunta sa kabilang dulo ng baryo upang tingnan ang kalagayan ng isa pang matanda. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Elisa. Maingat ka dito, Apo. Huwag kang alis ng bahay, biling na matanda, isang ngiti ang nakapaskil sa malabi. Tumango lang si Elisa, pilit nang gumiti pabalik. Opo, Lola. Pinanot niya ang kanyang lola na maglakad palayo. Ang anino nito ay humahaba sa umaga hanggang sa ito ay mawala sa likod ng ibang makabahayan. Nang masiguro niyang wala na ito, huminga siya ng malalim at hinarap ang isang pintuan sa kanilang bahay na hindi pa niya kailanman napapasok. Ang silit ni Lola Elena. Huwa na huwa mong bubuksan ang pintong kwarto ko, Elisa. Iyon ang isa sa maunang bilin sa kanya. Kailangan kong pribadong lugar para sa aking mapanalangin. Ngunit ngayon, ang bilin na iyon ay hindi na isang utos, kundi isang hamon. Isang pada na kailangan niyang sirain upang makita kung ano ang nasa kabilang panig. Dahan-dahan, pinihit niya ang seradura. Hindi ito nakakandado. Bumukas ang pinto kasabay ng isang mahinang langit-ngit. Isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ngang pinatuyong maadahon at halaman, parang isang lumang herbolaryo. Ngunit may kasama itong ibang amoy. Isang amoy na metaliko, bahagyang matamis ngunit nakakasulasok. Amoy ngang kalawang, o marahil, amoy ng lumang dugo. Pumasok siya sa loop, isinara ang pinto sa likuran niya. Ang silid ay simple lang. Isang lumang kamo na gawa sa nara, isang aparado at isang mali na altar sa sulok na may imahe ng mahal na birhen, ngunit ang hangin ay mabigat, tila puno nga lihim. Ang bintana ay nakasara at ang tanging liwana ay mula sa siwang pinto. Lumapit siya sa altar. Sa tabi nga imahen, may mga nakasabit na kung ano-anong bagay, mga tuyong sanga, mga itim na bato, at isang mali na sisidlan na gawa sa puti. Walang mga bulala ng kalachuchi dito. Ang kanyang mga mata ay gumalas sa paligid. Hinahanap ang kahit anong bagay na makakapagpaliwanag. Wala siyang makitang kakaiba. Hanggang sa napadako ang tingin niya sa ilalim ng kama. May isang bagay na nakatago roon. Bahagyang natatakpan ng kumot na nakalalay sa gilid ng kutson. Lumuhod si Elisa sa malamig na sahig na kawayan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat tibo ay umuli sa isang tanong. Itutuloy mo ba? Hinila niya ang laylayan ng kumot. Bumungad sa kanya ang isang lumang baul na gawa sa maitim na kahoy.
May mga ukit na tilam nga gumagapang nabaging sa takip nito. Wala itong kandado, tanging isang kinakalawang na aldaba lamang. Ang amoy kalawang at lumang dugo ay tila mas tumindi nang gagaling mismo sa bawol. Nangingini ang makamay ni Elisa habang inaangat ang mabigat na takip. Isang mahinang tuno ng paabroto ng mabisagre ang bumasa sa katahimikan. Ang laman ng bawol ay hindi mga lumang damit o mga alaala. Puno itong manja litrato. Daan-daang litrato. Karamihan ay luma, kupas at itim at puti. Maalarawan ng mataong hindi niya kilala. Malalaki, babae, mabata, lahat ay nakatingin sa kamera na may iba't ibang ekspresyon, may nakangiti, may seryoso, may blanco. Para silang mga multumula sa nakaraan. Sino sila? Bulong ni Elisa sa sarili. Bakit itatagong lola niyang ganito karaming litratong maestranghero? Kumuha siyang isang litrato, isang babaeng may mahabang buhok. Binaliktad niya ito. May sulat sa likod, isinulat gamit ang pamilyar na eleganteng sulat kamay ng kanyang lola. Lina, 1982. Kumuha siya ang isa pa, isang lalaking may bigote. Roberto, 1978. Isa pa. Isang batang babae na may laso sa buhok. Teresa, 1991. Isa-isa niyang tiningnan ang malitrato. Lahat ay may pangalan. Lahat ay may petsa. Hindi ito koleksyon. Isa itong talaan. Isang record. Patuloy siyang nahalungkat. Ang pausisa ay nagiging isang lumalaking takot. Ang nakamay niya ay nangingini na. Habang papalapit siya sa ilalim ng bawol, napansin niyang nag-iiba ang malitrato. Nagiging mas moderno. May malitratong may kulay na, kupas ngunit mas bago. At sa pinakailalim may isang litratong naiba sa lahat. Hindi ito formal na studio portrait. Isa itong kupas na Polaroid, ang klase ng litratong kinukunan sa mga masasayang okasyon. Kinuha niya ito. Isang masayang maasawa na may kargang isang maliit na batang lalaki na nakangiti ng malapat. Nakatayo sila sa harap ng isang tulay, ang tulay na tinawid ni Elisa pagdating. At ang lalaki. Pamilya ang mukhang lalaki. Mas bata, mas payat, at may ngiti sa mga. Labi na matagal ang nawala, ngunit walang duda. Si Mang Jun. Nanlamig ang buong katawan ni Elisa. Ang kanyang pahinga ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Si Mang Jun kasama ang kanyang pamilya. Ang pamilyang sinabi ni Lola Elena na namatay sa isang aksidente sa tulay. Nangingini niyang binaliktad ang litrato. Naroon ang pamilya na sulat kamay ng kanyang lola. Mayus at malinis na para bang isinusulat lang ang isang listahan para sa pamalengke. Mang Jun, pamilya, bago ang tulay. Sa sandaling iyon, lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang nga nawawalang tao, ang aksidente, ang nga petsa, ang nga bulala na nangangailangan ng sariwang lupa. Hindi ito koleksyon ng maalaala. Ito ay isang listahan ng mabiktima. At sa pinakailalim ng baul, sa ilalim ng litrato ni Mang Jun, may isang maliit na espasyong walang laman. Isang espasyong tila naghihintay. Isang espasyong sapat na sapat para sa isang bagong litrato. Bigla, mula sa labas, narinig ni Elisa ang tuno ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Elisa po, nakauwi na ako. Ang boses ni Lola Elena, ang malambing at mapamahal na boses na iyon. Ngunit ngayon, sa pandinig ni Elisa, ito na ang pinakakakilakilabot na tuno sa buong mundo. Parang isang granada ang sumabog sa loob ng dibdib ni Elisa. Ang boses ni Lola Elena mula sa ibaba ay ang hudyat ng pahuhukom. Gulat, pakasinda, ganon kabilis. Sa isang iglap, kumilos siya na parang isang hayop na nasukol. Ang lahat ng paisip ay nawala,
na palitan ng purong pananays na mabuhay. Mabilis ngunit maingat niyang ibinalik ang litrato ni Mang Jun sa baul. Ang takip. Isinara niya ito. Ang mahinang kalabo ng kahoy sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa kanyang pandini. Itinula niya ang baul pabalik sa ilalim ng kama sa eksaktong pwesto nito kanina. Inayos niya ang laylayan ng kumot. Yapa. Mga yapa sa hagdanan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang silid. Ang mapa ay walang ingay na lumalapat sa sahig. Isinara niya ang pinto ng kwarto ng kanyang lola. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sumalampa siya sa kanyang kama, naktalukbong ang kumot at ipinikit ang mamata ng mariin. Huwa kang hihinga, huwa kang gagalaw. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Isang siwang ng liwana ang pumasok at kasama nito ang anino ng kanyang lola. Narinig ni Elisa ang mahinang pagtapa nito sa sahig. Palapit sa kanya. Pinigil ni Elisa ang kanyang paghinga. Naramdaman niya ang pagupo ng matanda sa gilid ng kanyang kama, ang paglubok ng kutson. Ang init ng kamay nito na marahang humaplo sa kanyang buhok, inaayos ang ilang hiblang nakakalat sa kanyang unan. Ang haplos na dati nagbibigay ng kapanatagan ay ngayon tila isang nababagang baka sa kanyang balat. Isang haplos na hindi na naalo kundi namamarka. Magpahinga ka ng mabuti, mahal kong apo, bulong nito. Ang hininga ay may amoy nga dahon at neng, isang bagay na matamis at luma. Kailangan mo nga lakas. Ang simpleng salitang iyon ay tumara sa puso ni Elisa na parang mapatalim na yelo. Lakas para saan? Narinig niya itong bumuntong hininga. Isang tunok ng kasiyahan bago marahang tumayo. Ang paglubok ng kutson ay nawala. Ang mayapa ay marahang lumayo. Ang pinto ay sumara ng walang kaluskos. Hindi siya gumalaw hanggang sa marinig niya ang yabak na papalayo sa hagdanan at ang tunok ng paghahanda ng hapunan sa ibaba. Nang sa wakas ay maisa na siya. Doon lamang bumuhos ang hangin mula sa kanyang mga baga sa isang pigil na hikbi. Binalo niya ang kanyang sarili sa kumot, nangingini hindi sa lamih, kundi sa isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Ang bahay na ito ay hindi kanlungan. Ito ay isang bitak. Ang kanyang lola ay hindi tagapagligtas. Ito ay isang mangangaso. At siya ang pain. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinakamahabang pagdurusa sa buhay ni Elisa. Pilit siyang ngumingiti. Pilit siyang sumusubo ng pagkain na tila buhangin sa kanyang lalamunan. Bawat tingin ni Lola Elena, bawat tanong nito kung kamusta ang kanyang araw, ay isang pagpapahirap. Parang pago na pago gapo. Matulog ka ng maaga. Sabi nito, ang mamata ay puno ng paalalang mukhang tutu. Tumanggol lang si Elisa at mabilis na nagpaalam. Sa kanyang silid, hindi siya natulog. Nakahiga lang siya, nakikinig sa matunong ng bahay. Ang bawat langit ni ng kahoy, ang bawat pagaspas ng dahon sa labas, ang bawat huning ng kulili ay tila mababala. Ang amoy nga kalachuchi na dati kanyang gusto ay ngayon nakakasakal amoy ng kamatayan. Lumipas ang nga oras. 10 gabi, 11, hating gabi. Na ang lumang orasan sa ibaba ay tumuno para sa 12, narinig niya ito, isang mahinang kaluskos mula sa ibaba. Ang pinto sa likod, ang pinto patungo sa hardin ay marahang bumukas at sumara. Umalis ang kanyang lola, isang nakakabaliw na kuryosidad. Mas malakas pa sa kanyang takot ang nagtula kay Elisa na bumangon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman kung saan ito pupunta sa kalaliman ng gabi. Ang takot na manatili sa bahay na iyon ay mas matindi na kaysa sa takot na alamin ang katotohanan. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sariling kulungan, lumabas siyang kanyang silid. Walang sapin sa paa. Tinahak niya ang hagdanan. Sumilip siya sa bintana sa sala. Doon, sa ilalim ng buwan, naglalakad ang kanyang lola. Ngunit hindi ito papunta sa bahay nga isang may sakit.
Naglalakad ito patungo sa sentro ng baryo sa direksyon ng malaking punong balete na nakatayo roon na parang isang itim na bantayo. Mabilis na lumabas na ang bahay si Elisa, nananatili sa mga anino. Sinundan niya ito. Ang distansya ay maingat na inilalayo. Ang buong baryo ay tahimik, natutulog o iyon ang akala niya. Huminto si Lola Elena sa ilalim ng malaking puno. Ang sanga nito ay parang mabutuhang kamay na nakaabot sa langit. Nakatayo lang ito roon. Ang likod ay nakaharap kay Elisa. Natago si Elisa sa likod ng isang makapal na halaman, sapat na malapit para makita, sapat na malayo para hindi mapansin. Ano ang gagawin nito? Magdarasal. Ngunit ang ginawang kanyang lola ay hindi pagdarasal. Hindi ito pagninilay-nilay. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at sa ilalim ng maputlang sina ng buwan, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nasaksihan ni Elisa. Isang anino ang dahan-dahang humiwalay sa likuran ni Lola Elena. Hindi ito isang ordinaryong anino na nililiha ng liwanag. Ito ay isang aninong mas may timpa sa gabi. Isang aninong may sariling anyo, malakip, buhay. Ito ay gumapang paaya sa likod ng matanda. Binalo ang kanyang balikat na parang isang balabal na gawa sa purong kadiliman. Pagkatapos, mula sa aninong iyon, may mga humabang tila sinulit na galamay. Dos-dos ng itim na sinulit. Ngunit hindi ito gumapang sa lupa. Gumapang ang ito sa hangin, kumikislot-kislot na parang maahas, at dahan-dahang lumipat patungo sa bawat bahay sa baryo. Ang bawat sinulit ay tila may sariling isip. Hinahanap ang bintana ng bawat natutulo na residente. Pinanot ni Elisa na may pagkasinda na halos makapapawala ng kanyang ulirat habang ang dulo ng isang sinulit ay pumasok sa siwang ng bintana ng bahay ni Aling Nita, ang ina ng batang pinagaling ng kanyang lola. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Elisa ang kabuuan ng kasinungalingan. Ang baryo San Judas ay hindi isang paraiso. Ito ay isang taniman at ang kanyang lola, ang kanyang minamahal na lola, ang siyang hardinero. Ang pahinga ni Elisa ay naging isang serye ng mapigil at nanginginit na pakbuga na hangin. Ang tanawin sa harap niya ay isang bangungo na nakatoto, isang realidad na hindi kayang iproseso ng kanyang isipan. Ang maitim na sinulit, ang maaninong sumasayaw, ang kanyang lola. Ang tanging naisip niya ay tumakbo. Tumalikot siya at tumakbo ng walang ingay, pabalik sa direksyon kung saan nagsisimula ang gubat. Ang kanyang isip ay blanko maliban sa isang pangalan. Isang pangalan na dati kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay ang tanging sina ng paasa sa isang mundong gumuho. Lolo Cadio. Tumakbo siya ng walang lingon-likot. Tinatawid ang baryo na ngayon ay mukhang isang malaking sementeryo na may mabahay bilang nitso. Hindi niya alintana ang batong sumusugat sa kanyang paaw ang lamig ng hamok. Nang marating niya ang hangganan ng gubat, hindi siya naatubili. Sumuong siya sa kadiliman. Tinatawag ang pangalan ng ermitanyo sa isang basak at desperadong bulong. Lolo Cadio, Lolo Cadio, nasaan po kayo? Ang gubat sa gabi ay isang nilalang na mas nakakatakot. Ang bawat kaluskos ay tila isang halimaw na papalapit. Ngunit ang takot sa kung ano ang nasa likuran niya ay mas matindi kaysa sa anumang nasa harapan. Lolo Cadio, tulong po. Sigaw niya. Ang boses ay puno ni hikbi. Mula sa likod ng isang malaking puno, lumabas ang isang anino. Napasigaw si Elisa at napaatras, ngunit hindi ito ang kanyang lola. Si Lolo Cadio. Nakatayo ito roon. Ang mga mata ay seryoso sa ilalim na sinag na buwan na tumatagos sa mga dahon. Sinabi ko na sa iyo, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng pihati. Sinabi ko nang umalis ka. Nakita ko po, humahagulgol si Elisa.
Lumapit siya sa matanda. Ang kanyang katawan ay nangingini ng husto. Yung lola ko, may mga anino, masinulid na itim, papunta sa mabahay. Hindi nagulat si Lolo Kadyo. Isang malalim na lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang balikat ni Elisa, ang kanyang kamay, bagamat magaspang ay may bigay ginhawa. Halika, may kailangan kang malaman. Iginis siya ng matanda papasok sa mas malalim na bahaging gubat, patungo sa isang mali na kubo na halos natatabunan ng baging at halaman. Salop, ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lamparang dagaas. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa mga dingding na puno nga nakasabit na pinatuyong halaman at mga kakaibang simbolo. Pinaupo niya si Elisa sa isang maliit na bangko. Naalagay siya ng ilang dahon sa isang tasa at binuhusan ito ng mainit na tubig mula sa isang takuring na kasalang sa apoy. Inumin mo ito. Pampakalma, sabi niya, iniabot ang tasa kay Elisa. Nangini na tinanggap ito ni Elisa. Ang amoy ng madahon ay pamilyar parang sa gubat. Ano po yun, Lolo? Tanong ni Elisa. Ang tini ay basa pa rin. Ano po ang lola ko? Ano po ang ginagawa niya? Umupo si Lolo Kadyo sa kanyang harapan. Ang mata nito ay tila tumitingin sa isang malayong nakaraan. Ang lola mo, si Elena, ay isang mananambal, mahinang sabing matanda, isang manggagamot. Ngunit siya rin ang sisidlan ng sumpa. Sumpa? Oo, matagal na panahon na ang nakalipas. Nagsimulang magkwento si Lolo Kadyo. Ang kanyang boses ay tila isang sinaunang awit. Ang baryo ngang San Judas ay tinamaan ng isang malubang salot. Namamatay ang lahat matanda, bata, hayop, walang lunas, walang paasa. Ang mananambal nung panahong iyong, ang ninunong iyong lola ay desperado. Sa kanyang desperasyon, gumawa siyang isang kasunduan. Isang kasunduan sa isang nilalang na nakatira sa kaibuturan ng gubat na ito. Isang nilalang na gawa sa uhaw at kadiliman. Ipinangako ng nilalang na bibigyan nito ang mananambal ng kapangyarihang magpagaling na ililigtas nito ang baryo sa salot. At anong kapalit? Halos pabulong na tanong ni Elisa, bagamat alam na niya sa kanyang puso ang sagot. Ang kapalit, sabi ni Lolo Kadyo, ang mata ay nanlilisik, ay balanse. Hindi ka pwedeng lumihang buhay nang walang kinukuhang kapalit. Binigyan ng nilalang ang mananambal ng kapangyarihan, ngunit kasama nito ang isang walang hanggang gutom, ang sumpa ng mananambal, upang mapanatili ang buhay at kalusugan ng mga taga-baryo. Kailangan niyang kumuha ng esensya ng lakas buhay mula sa iba. Nalami ang buong katawan ni Elisa. Yung litrato sa baul. Tumango si Lolo Kadyo. Ang dayo, ang naliligaw, ang naghahanap ng kanlungan. Sila ang naging pakay ng baryo sa loob ng maraming taon. Kinukuha ni Elena ang kanilang lakas buhay ng paunti-unti hanggang sa sila'y manghina at mamatay sa di malamang karamdaman o di kaya'y isang aksidente. Ang lakas na iyon ang ipinamamahagi niya sa buong baryo tuwing gabi sa pamamagitan ng maanino na nakita mo. Kaya't ang lahat dito ay malusok, walang sakit, dahil ang buhay nila ay hiram. Napatakip ng bibig si Elisa, isang tuno ng pakasuklam ang kumawala sa kanya. Kaya pala si Toti, gumaling siya, pero kinuha ng lola mo ang bahagi ng kanyang sigla kapalit ng pagaling at ang siglang iyon ay pinalitan niya ng lakas na kinuha niya sa iba, isang walang katapusang siklo ng pagnanakaw ng buhay. Napayuko si Elisa, ang luha ay muling dumaloy. Ang lahat ng kabaitan, lahat ng pag-aruga, lahat ng pagmamahal, lahat ay isang kasinungalingan.
isang malaking pababalat kayo. Tumingala siyang muli kay Lolo Cadio. Ang kanyang mata ay puno ngang isang huling despradong tanong. Bakit? Bakit niya ako dinala dito? Tinitigan siya ni Lolo Cadio. Ang kanyang mata ay puno ngawa. Ang kanyang susunod na masalita ay mapako na tuluyang naksara sa kabaong ng paasa ni Elisa. Hindi kaniya dinala rito para alagaan. Bata, sabi nito, ang bawat salita ay mabigat at malamig. Dinala kaniya rito dahil naubos na ang lakas ng matagabaryo. Ang madayo ay bihira ng dumating. Ang sumpa ay nanghihina at kasama nito ang baryo. Kailangan niya ng bago. Isang malakas na pakukunan, isang kadugong hindi madaling maubos. Kailangan niya ng sariwang lupa para sa kanyang bulala. Tinitigan niya si Elisa ng diretso sa mata at sa sandaling iyon, naintindihan ni Elisa ang tunay na kahulugan ng sinda. Kailangan ka niya. Hanga salita ni Lolo Cadio ay humampas kay Elisa na parang isang malaking alon. Nilulunok siya sa isang karagatan ng purong lagim. Siya ang susunod. Siya ang nakatakdang maging pataba para sa hardin ng kasinungalingan ng kanyang lola. Kailangan ko pong umalis, sabi ni Elisa. Tumatayo, ang kanyang buong katawan ay nangingini. Ngayon na po. Ngunit umiling si Lolo Cadio, isang malungkot na pailing. Hindi na ganun kadali. Bata, alam na niyang alam mo na. Nararamdaman ka niya. Tumingin ito sa labas ng kubo, sa direksyon ng baryo. Nararamdaman niya ang takot mo. At parating na siya. Gaya ngang sinabi ngang matanda, isang liwanag ang nasimulang gumapang sa pagitan ng gapuno ang liwanag mula sa isang lamparang dala-dala papalapit. Ano pong gagawin ko? Halos histrikal na tanong ni Elisa. Magtago ka, mabilis na sabi ni Lolo Cadio. Sa ilalim, bilis. May isang takip na gawa sa kahoy sa sahi ng kubo. Mabilis itong binuksan ng matanda. Nagpapakita ng isang maliit at mabahong silong, sapat lang para sa isang tao. Itinulak niya si Elisa papasok. Ano man ang mangyari, huwag kang aalis. Huwag kang gagawang ingay. Bilin nito bago isara ang takip. Ibinabalik ang kadiliman. Mula sa maliit na siwang sa pagitan ng matabla, nakita ni Elisa ang pagdating na liwanag. Ang pinto na kubo ay marahang bumukas. Pumasok si Lola Elena. Hindi na siya ang mabait na lola na kilala ni Elisa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Parang isang maskarang gawa sa porselana. Ang kanyang mga mata na hindi na nagtatago sa likod ng ngiti ay malami at tumatagos. Nasaan siya, Cadio? Tanong nito. Ang boses ay kalmado ngunit may pahiwating bakal. Wala rito ang apo mo, Elena. Sagot ng matanda. Nakatayo sa gitna ng kanyang kubo. Hindi natitinak. Umalis na siya. Tumakas habang may pagkakataon pa. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa malabi ni Lola Elena. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mata. Alam nating pareho na hindi iyon totoo. Walang nakakatakas sa Sanhudas, lalo na ang isang tulad niya. Naglakad ito sa loob ng kubo. Ang mata ay sinusuri ang bawat sulok. Ibigay mo siya sa akin, Cadio. Huwag mo nang pahirapan ang ating sarili. Kadugo ko siya. Karapatan ko siya. Hindi siya isang bagay na pag-ari mo. Isa siyang tao, maring sagot ni Lolo Cadio. Siya ang kalitasan ng baryong ito, ni Lola Elena. Ang boses ay nasimula ng tumaas. Taon-taon, mas humihina ang sumpa. Taon-taon, mas kailangan natin ng lakas. Siya ang sagot sa ating panalangin. Ibinigay siya sa atin. Mula sa kanyang pinatataguan, naramdaman ni Elisa ang paakyat ng asido sa kanyang lalamunan. Panalangin, kaligtasan, ang tingin sa kanyang sarili niyang lola ay hindi bilang apo, kundi bilang isang sakripisyo. Hindi ko siya ibibigay sa iyo, Elena.
Hindi ako papaya na may isa na namang buhay na masisira para sa kasinungalingan ninyo. Tumawa si Lola Elena. Isang tuyo at walang buhay na tao. Wala kang magagawa para pigilan ako. Pagkasabi niyon, itinaas nito ang kanyang kamay. Ang anino sa kanyang likuran ay muling lumitaw, mas malaki at mas itim kaysa sa nakita ni Elisa kanina. Ang magalamay nito ay humaba at walang kahirap-hirap na pumulupot sa katawan ni Lolo Cadyo. Sinubukan ng matanda na lumaban, ngunit ang maanino ay parang bakal na gumapos sa kanya. Itinaas siya nito mula sa sahig. Narinig ni Elisa ang isang mahinang tunog ng pakabali ng mabuto. Elisa, nahirap pang tawa ni Lolo Cadyo. Ang mata ay nakatingin sa direksyon ng pinatataguan ni Elisa. Tumakbo. Iyon ang kanyang huling maasalita. Ang maanino ay biglang humigpit at ang katawan ng matanda ay bumagsak sa sahig. Wala ng buhay. Isang pigil na sigaw ang kumawala kay Elisa. Isang pagkakamali. Ang ulo ni Lola Elena ay dahan-dahang lumingon. Ang mata ay nakatiti ng diretso sa takip na gawa sa kahoy sa sahig. Sa isang iglap, isang galamay ng anino ang sumugot at sinira ang takip. Ang pirasong kahoy ay lumipat. Ang liwanag ay pumasok. Natakpo ang kanilang mata. Ang apo at ang lola. Ang biktima at ang berdugo. Ayan ka lang pala, mahal kong apo, sabi ni Lola Elena. Ang boses ay bumalik sa dati nitong lambing na lalong nakpapakilabot sa buong sitwasyon. Huwag kang matakot. Oras na para umuwi. Sinubukan ni Elisang gumapang paatras, ngunit wala na siyang mapupuntahan. Ang maanino ay pumulupot sa kanyang binti, sa kanyang braso. Malamig ang maito at mabigat. Isang yakap na gawa sa bakal akawalan pay asa. Itinaas siya nito mula sa silong. Lola, huvak po. Pagmamakaawa ni Elisa, ang maluha ay malayang dumadaloy. Hinaplos ni Lola Elena ang kanyang pisngi. Ang kanyang kamay ay mainit. Isang nakakakilabot na kabalintunaan sa lamig ng maaninong nakagapos sa kanya. Hindi mo naintindihan, Elisa, sabi nito, ang mata ay punong isang baluktot na pagmamahal. Ito ang tunay na pag-aalaga. Dito, hindi ka masasaktan, hindi ka tatanda, hindi ka mamamatay. Mananatili kang kasama ko, magpakailanman. Ibibigay mo ang iyong lakas at ibibigay ko sa iyo ang paraiso. Isa itong kulungan, sigaw ni Elisa. Ang pag-ibig ay minsan isang kulungan, sagop ng matanda. Hinila siyang maanino palabas ng kubo pabalik sa baryo. Sinubukan niyang sumiga, ngunit may isang aninong pumulupot sa kanyang bibig. Pinipigilan ang anumang tunog. Habang hinihila siya pabalik sa bahay na dati niyang tinuring na tahanan, isang mas masahol na tanawin ang sumalubong sa kanya. Lahat ng mga taga-baryo ay nasa labas ng kanilang bahay. Nakatayo sila sa dilim, tahimik, pinapanut ang kanyang pagdating. At lahat sila ay nakangiti. Ang nangiting hindi naglalaho. Ang nangiti ng taong alam na ang kanilang pagkain ay dumating na. Ang nangiti ng isang buong baryo ng vampira naghihintay sa kanilang hapunan. Ang pinto ng bahay ng kanyang lola ay bumukas na papakita ng dilim sa loop. Ipinasok siya nga anino at habang ang pinto ay dahan-dahang sumasara sa kanyang likuran, pinuputol ang huling sina ng liwanag ng buwan. Alam ni Elisa na ang laro ay tapos na. Ang bitag ay nagsara na. Ikinulong si Elisa sa sarili niyang silid, ngunit hindi na ito ang maaliwalas na kwartong una niyang tinulugan. Ngayon, ito ay isang selda. Ang bintana ay mahigpit na nakasara at tinarangkahan mula sa labas. Ang pinto ay nakakandado. Siya ay isang bilanggo, naghihintay sa kanyang sentensya. Lumipas ang isang araw. O marahil dalawa. Nawala na siya sa oras. Paminsan-minsan, bumubukas ang pinto at inilalapa ni Lola Elena
ang isang tray ng pagkain at tubig. Hindi ito nagsasalita. Ngumingiti lang ito, isang ngiting nangangako ng isang bagay na kakilakilabot bago muling ikandado ang pinto. Hindi kinain ni Elisa ang pagkain. Paano siya kakain gayong alam niyang ang bawa buting kanin, ang bawa pataan tubig ay marahil produktong buhay na ninakaw mula sa iba? Nanatili siyang nakaupo sa isang sulok. Yakap ang kanyang nga tuhod habang ang gutom at pagkauhaw ay unti-unting umukit sa kanyang lakas. Ang kanyang paisip ay isang magulong bagyong takot at pihati. Ang imaheng pagkamatay ni Lolo Kadyo ay paulit-ulit na bumabalik. Ang ngangiti nga taga-baryo, ang malami na yakap nga anino, at higit sa lahat, ang nga matang kanyang lola nga matang punong isang paibi na mas masaho pa sa gali. Wala ng pag-asa. Iyon na ang katotohanang tinanggap niya. Hihintayin na lang niya ang oras na tuluyan na siyang manghina at pagkatapos ay anihin na siya. Sa ikatlong gabi o baka ikaapa isang tuno ang pumuni sa katahimikan. Hindi ito galing sa pinto, galing ito sa bintana. Isang mahinang pakato. To. Napatingin si Elisa. Sino? Ang kanyang lola ba ay may bago na namang laro? Ngunit ang pakatok ay nakpatuloy, mahina at apurado. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mabinti ay nanginginig sa kahinaan. Lumapit siya sa bintana. Sa kadiliman, sa likod ng marihas na bakal, may isang aninong nakatayo sa bubungan ng kusina sa ibaba. Sino yan? Bulong niya. Ang anino ay gumalaw at ang sina ng buwan ay tumama sa mukha nito, si Mang John. Hindi niya dala ang kanyang ita. Ang kanyang mukha ay hindi nagalit, kundi puno ang isang tahimik at desperadong determinasyon. Nalagay siyang isang daliri sa kanyang ngalabi, sumasenyas na huwa maingay, pagkatapos nalabas siyang isang mali na bareta de cabra mula sa kanyang likuran. Maingat ngunit may puwersa, isinukso niya ang dulo nito sa pagitan ng kahoy na balangkas ng bintana at ng tarangkahang bakal. Isang mahinang tuno ng pagbigay ng kahoy. Pagkatapos ay isa pa. Napatigil si Elisa. Pinakikinggan kung may narinig ang kanyang lola sa ibaba. Tanging katahimikan. Sa huling malakas na patula, bumigay ang tarangkahan. Dahan-dahan itong binuksan ni Mang John. Halika, bulong nito. Inilahat ang kanyang kamay. Wala tayong oras. Naalangan si Elisa. Ito ang lalaking kinatatakutan niya noon. Ang lalaking tiningnan siya na para bang isa siyang sakit. Ngunit sa mga mata nito ngayon, wala siyang nakitang panganib. Ang nakita niya ay ang parehong pihati na nararamdaman niya. Tinanggap niya ang kamay nito. Tinulungan siya ni Mang John na dumaan sa bintana at marahang bumaba sa bubungan. Mula roon, umaiyak sila pababagamit ang isang bala ng gumagapang na halaman hanggang sa makarating sa lupa. Mabilis silang gumalaw sa ilalim ng maanino papalayo sa bahay. Bakit? Bakit niyo po ako tinutulungan? Hiningal na tanong ni Elisa habang tumatakbo sila. Dahil nakita ko sa mamata mo, nakita ko sa salamin. Araw-araw sa loob ng 20 taon. Sagot ni Mang John, hindi lumilingon. Ang itsura ng isang taong nawalan ng lahat. Huminto sila sa likod ng isang malaking puno na akasya sa gilid ng baryo. Mula roon, tanaw nila ang kubo ni Lolo Kadyo at ang bahay ni Lola Elena. Hindi ako masamang tao, Elisa. Sabi ni Mang John, ang boses ay puno ng pait. Ako ang tanod. Ngunit hindi lang baryo ang binabantayan ko. Binabantayan ko ang makaluluwang kinulong niya. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano siya, tulad ni Elisa, ay dumating sa baryo maraming taon na ang nakalipas kasama ang kanyang maina, nakahanap ng tahimik na buhay. Kung paano ang kanyang anak ay nakasakit at pinagaling ni Elena. At kung paano, unti-unti, nasasihan niya ang panghihina ng kanyang asawa at anak habang ang buong baryo ay nananatiling malakas. Si Kadyo ang nagsabi sa akin ng katotohanan, patuloy niya. Ngunit huli na ang lahat.
Kinuha na sila ni Elena. Pinili niya ako manatili bilang paalala, bilang isang tropeo. Ang naiisang nakalitas na nakakaalam katotohanan, ngunit walang kapangyarihang pigilan siya. Ikinuyom niya ang kanyang makamao. Sinubukan kong pigilan ang iba na pumasok. Sinubukan kong takutin sila para umalis. Minsan nagtatagumpay ako, pero sa iyo, apo kaniya. Dinala kanya mismo dito. Wala akong nagawa. Pinatay niya si Lolo Cadio. Sabi ni Elisa, ang maluha ay muling namumuo. Isang madilim na anino ang gumuhi sa mukha ni Mang Jun. Alam ko, kaya wala ng dahilan para manahimik. Hindi na pwedeng mapatuloy ito. Tumingin siya kay Elisa, ang mamatay na kaalap. May isang paraan para tapusin to. Isang paraan para sirain ang sumpa. Ngunit kailangan nitong isang sakripisyo. Anuman po mabilis na sagot ni Elisa. Anuman para lang matapos na to. Kailangan nating sunugin ang puso ng sumpa, sabi ni Mang Jun. Ang kanyang mata ay nakatuto sa malaking puno ng balete sa gitna ng baryo. Ang ngasangan nito ay tila nga itim na ugat na kumakala sa kalangitan. At ang puso ay nasa ilalim ng maugat nito. Ang punong balete ay tila isang halimaw na natutulo sa gitnang baryo. Ang maugat nito ay makakapal at tila mga ahas na gumagapang sa ibabaw lupa, kinakain ang anumang espasyong sinusubukang angkinin ng damo. Ang hangin sa paligid nito ay mabigat at malamig. Si Cadio ang napakita nito sa akin. Sakaling dumating ang araw na ito, bulong ni Mang Jun. Tanging sa gabi lamang ito napapakita, kapa ang sumpa ay pinakaaktibo. Iginiya niya si Elisa sa likurang bahagi ng puno kung saan ang anino ay pinakamaitim. Doon, sa pagitan ng dalawang malalaking ugat, may isang bahagi ng lupa na tila bahagyang lubok na parang isang lumang libingan. Walang salitang lumuhod si Mang Jun at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang kamay. Ginaya siya ni Elisa. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Ang lupa ay malambot at mamasa-masa at may amoy ng pagkabulo. Ilang sandali lang, naramdaman ng kanilang daliri ang isang bagay na matigas, kahoy. Mabilis nilang inalis ang natitirang lupa. Inilalantad ang isang maliit at halos bulo ng pintuan na gawa sa kahoy, isang trapdoor. Mayroon itong isang singsing na bakal bilang hawakan. Nakatinginan sila. Isang huling patango. Hinawakan ni Mang Jun ang singsing at buong lakas na hinila. Kasabay nga isang mahinang tunog na bubulok na kahoy, bumukas ang pintuan. Napapakita nga isang madilim na butas na bumababa sa ilalim ng lupa. Isang malamig na hangin ang huminga palabas mula rito. May dalang amoy nga alikabo, amak, at isang bagay na mas luma pa amoy nga tuyong dugo at matagal ang pihati. Mauna ka, sabi ni Mang Jun. Inilabas ang isang maliit na lamparang de baterya mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sumunod ka lang sa akin. Naunang bumaba si Mang Jun. Sumunod si Elisa. Ang puso niya ay kumakabo sa bawat baitang ng isang hagdanang bato na magaspang at madulas. Ang kanilang binabaan ay isang maliit alikas na kuweba na tila hinukay at pinalaki sa ilalim ng ugat ng puno. Ang dingding ay lupa at bato at ang maugat ng balete ay tumatagos dito na parang mabutuhang daliri. Sa gitna ng kuweba, sa isang natural na entablado ng bato, nakaupo ang isang figura. Napasinggap si Elisa, isang kalansay. Nakaupo ito sa isang tronong gawa sa bato na parabang isang haring matagal ng kinalimutan. Ang mabuto nito ay madilaw na at nababalutan ng alikabo, ngunit kumpleto pa rin ito. Nakasuot ito ng magabasahan na dating marahil isang magarang kasuotan ng isang babaylan o manggagamot. Ito ang mananambal, ang unang isinumpa. Ngunit hindi ang kalansay ang nakapapatigil sa kanilang pahinga.
Sa loob ng tadyang nito, kung saan dapat naroroon ang puso, may isang bagay na kumikinang, isang bato. Kasing laki ito ni isang kamao, itim na itim, ngunit may maugat na pula sa loob na tila dumadaloy. At sa gitna nito, may isang mahinang liwanag na pumipinti. Tibok, tibok, tibok. Parang isang puso. Isang pusong gawa sa bato at kadiliman. Bawat pinti nito ay nagpapadala ng isang halos di maramdamang pagyanik sa buong kuweba, pataas sa mga ugat ng puno at kumakalat sa buong baryo. Ito ang puso ng sumpa. Ito na, sabi ni Mang John, ang kanyang boses ay nangingini sa pinahalong takot at pagkamuhi. Itinaas niya ang kanyang ita na kinuha niya mula sa pagkakasuksok sa kanyang likuran. Ang bakal nito ay kumislap sa liwanag na lampara. Panahon na para tapusin to, dahan-dahan siyang lumapit sa kalansay. Ang ita ay handa. Handa nang wasakin ang bagay na sumira sa kanyang buhay. Patawarin mo kami kung sino ka man, bulong niya sa kalansay. Ngunit kailangan ng matapos ng pagdurusa mo at nang sa amin. Itinaas niya ang ita ng mataas, handa na para sa huling pagampas. Ngunit bago pa man bumaksa ang talim, huvak, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa buka ng kuweba. Isang boses na kilalang kilala ni Elisa. Nanigas sila sa kanilang kinatatayuan. Dahan-dahan silang lumingon. Sa bungat ng hagdanan, nakatayo si Lola Elena. Ang kanyang mukha ay hindi nagalit o kalmado. Ito ay puno ng isang bagay na mas masahol pa, isang malalim at nakakaawang pihati. Huwag, Elisa. Apo ko, pagmamakaawa nito, ang maluha ay nagsisimulang mamosa kanyang mamata, maluhang toto sa pagkakataong ito. Kapag nawala yan, mawawala tayong lahat. Ang hangin sa loob ng kuweba ay biglang bumigat na para bang ang lahat ng kalungkutan at kasinungalingan ng San Judas ay nagtipon-tipon sa maliit na espasyong iyon. Umalis ka dito. Elena! Sigaw ni Mang John. Itinaas ang kanyang ita. Ang kalamnan sa kanyang braso ay nangingini. Tapos na ang paghahari mo. Ngunit hindi siya pinansin ni Lola Elena. Ang mamata nito ay nakatuto lamang kay Elisa. Puno ang isang despradong pagsusumamo. Elisa, makinig ka sa akin, sabi nito. Dahan-dahang bumababang hakdan. Ang bawat hakbang ay maingat. Hindi mo naiintindihan. Ang sumpang ito, isa itong sumpa. Ngunit isa na rin itong buhay. Ito na ang buhayng baryo. Ito na ang buhay ko. Buhay na ninakaw mula sa iba. Sagot ni Elisa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pihati. Pinatay niyo sila! Pinatay niyo si Lolo Cadio! Gagamitin niyo ako! Para iligtas ka. Giit ni Lola Elena, ang boses ay tumataas, nagiging histrikal. Hindi mo ba nakikita? Sa labas, ang mundo ay malupit. Sasaktan kanila, iwan kanila tulad ng ginawa nila dati. Dito, sa piling ko, ligtas ka. Walang sakit, walang paktanda, walang kamatayan, tanging kapayapaan, tanging pagmamahal ko. Lumapit ito, inilahat ang kanyang kamay. Naalala mo ba nung bata ka pa? Kapak may laknat ka, sino ang naalaga sa iyo? Kapak nadadapa ka, sino ang humahalik sa iyong nasugat? Ako, Elisa, ako palagi. Ang ginagawa ko ngayon ay para pa rin sa iyo. Isang huling pag-alaga para manatili kang ligtas dito sa aking paraiso magpakailanman. Ang kanyang masalita ay parang laso na binalutan ng pulot. Bawat alaala ng kabaitan, bawat sandali ng pagmamahal ay ginagamit niyang sandata para sirain ang determinasyon ni Elisa. Naramdaman ni Elisa ang kanyang sariling paalinlangan. Isang maliit na bahagi sa kanya, ang batang nasaktan at naghahanap ng kanlungan ay gustong maniwala. Gustong yakapin ang kasinungalingan dahil ang katotohanan ay sobrang sakit. Huwag kang makinig sa kanya.
Elisa, sigaw ni Mang Jun, isa siyang halimaw na nakbabalat kayong lola. Tumahimik ka. Sigaw pabalik ni Lola Elena at sa isang iglap. Ang anino sa kanyang likuran ay humaba at humampas kay Mang Jun. Tumalsik ang lalaki at bumaksa sa padangang kuweba, nawalan ng malay. Ang ita ay nahulog mula sa kanyang kamay at umaling-aungaw sa sahi na bato. Ngayon, silang dalawa na lang, ang lola at ang apo. Kita mo, malumanay na sabi ni Lola Elena na parabang walang nangyari, palagi silang mananakit. Pero ako, hindi. Halika na apo, itigil na natin to. Yakapin mo ang iyong lola. Naglakad ito palapit, ilang hakbang na lang ang pagitan. Nakikita ni Elisa ang kanyang sarili sa mata nito. Nakikita niya ang batang Elisa na uhaw sa pagmamahal. Ngunit nakikita rin niya ang mukha mula sa mga litrato. Si Lina, si Roberto, ang pamilya ni Mang Jun, si Lolo Cadio. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang mundo. Isang mundo ngang mainit ngunit nakakakulong na kasinungalingan at isang mundo ngang malamig ngunit mapapalayang katotohanan. Ang pagpipilian ay nasa kanya. Ang mamatay bilang isang malayang tao o ang mabuhay mapakailanman bilang isang alipin. Tumingin siya sa pusong bato na pumipintik sa lupngang kalansay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lola Elena na nakangiti na ngayon, sigurado sa kanyang tagumpay. Mahal kita Lola, sabi ni Elisa, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang katotohanan sa sarili niyang magsalita. Isang baluktot at masakit na katotohanan. Mahal niya ang babaeng ito na sisira sa kanya. Ang ngiti ni Lola Elena ay lumawa. Mahal din kita, apo ko. Kaya nga po, sabi ni Elisa habang ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Kailangan ko na kayong palayain. Bago pa man makakilo si Lola Elena, mabilis na tumakbo si Elisa hindi papalayo kundi papunta sa direksyon ni Mang Jun. Dinampot niya ang mabigat na itak mula sa sahig. Elisa, huwag, sigaw ni Lola Elena. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng tunay na pagkasinda. Ngunit huli na. Buong lakas, buong pihati at buong pagmamahal, itinaas ni Elisa ang ita at ibinaksak ito ng buong puwersa sa kumikinang na pusong bato. Isang nakakabinging tunog ng pakrek ang umaling-aungaw sa buong kuweba. Isang tunog na hindi lang pakbasa ng bato, kundi pakbasa ng 100 taong sumpa. Kasabay ng tunog na iyon, isang matinis at sabay-sabay na sigaw ang narinig ni Elisa hindi lang mula sa kanyang lola, kundi tila mula sa bawat sulok ng baryo sa itaas. Nabasa ang pusong bato. Ang liwanag sa loob nito ay kumislap sa huling pagkakataon bago ito tuluyang namatay, nagiwan ng mapiraso na itim na kristal na nakakalat sa mabutong mananambal. Ang sigaw ni Lola Elena ay naging isang mahabang daing ng paghirap. Napatitik si Elisa sa kanya at sa ilalim ng liwanag ng naisang lampara, nasaksihan niya ang isang kakilakilabot na pagbabago. Ang makinis na balat ng kanyang lola ay biglang nangulubot. Ang buhok nitong kasimputi ng ulap ay nagsimulang malugas. Ang kanyang mata, na dati punong buhay, ay lumubok. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay tumanda ng 100 taon. Lola, bulong ni Elisa, nabitawan ang ita. Ngumiti si Lola Elena sa huling pagkakataon. Isang tunay na ngiti ngayon, walang pagkukunwari, punong pagod at marahil ng pasasalamat. Salamat. Apo ko, bulong nito, ang boses ay mahina na at basag. At pagkatapos na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng hangin, ang kanyang katawan ay gumuho at naging isang bunton ng pinong abo sa sahig ng kuweba. Katahimikan. Isang kamay ang humawa sa balika ni Elisa. Si Mang Jun, gising na, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha at kalungkutan. Tumingin siya sa abo sa sahig, pagkatapos ay kay Elisa. Tapos na, sabi nito, pinalaya mo tayong lahat.
Umakyat sila mula sa kubeba. Ang hangin sa itaas ay iba na. Wala na ang lami, wala na ang bigat. Ngunit may isang bagong katahimikan, isang katahimikan mas malalim at mas nakakabingi. Habang naglalakad sila pabalik sa baryo, nakita nila ang resulta ng kanilang ginawa. Sa harap ng bawat bahay, sa mga kalsada, nakahandusay ang mga katawan. Ngunit hindi na sila ang mga masisigla at nakangiting mga tao. Lahat sila ay tumanda ng husto, naging mga tuyo na kalansay na nababalutan ng balat. Ang hiram na buhay ay biglang kinuha pabalik. Ang buong baryo San Judas, ang paraisong itinayo sa maninakaw na buhay, ay namatay sa loob na isang iglap. Napatuloy sila sa paglalakad, nilalampasan ang mga abong nakaraan. Nang marating nila ang bahay ni Lola Elena, nakita nila ang hardin. Ang mabulala ng kalachuchi na dati puting-puti at masigla ay ngayon nalalanta at nagiging kulay kape. Ang matamis na halimuya ay napalitan ng amoy ng pakabulo. Walang nagsalita. Ano pa ang sasabihin? Naglakad sila patungo sa tulay. Ang tulay na naksimula nga lahat. Habang papalapit sila, napansin ni Elisa ang pababago kay Mang Jun. Ang magui sa kanyang mukha ay tila lalong lumalim. Ang kanyang buho ay nakakarong ng puting hibla. Ang kanyang likod ay bahagyang kumukuba. Ang sumpa na nagpapanatili rin sa kanya ay nawala na. Ang mataon na ninakaw mula sa kanya ay sabay-sabay na bumabalik. Huminto sila sa bunga ng tulay. Ang kabilang dulo, na dating parang isang pangakong kaligtasan, ay ngayon parang isang paalalang lahat ng nawala. Lumingon si Elisa sa huling pagkakataon. Tiningnan niya ang baryo ng mapatay, ang mabahay na walang laman, ang mahardin na nalalanta, ang alaala ng isang pagmamahal na nakakasakal. Malaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay may lasa na bu. Nasimula silang tumawi sa tulay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sa gitna, huminto si Elisa at tumingin sa ibaba sa mga batong parang pangil. Hindi na siya takot dito. May mga bagay na mas nakakatakot kaysa sa kamatayan. Pagdating sa kabilang dulo, sa lupaing paari ng labas na mundo, lumingon si Mang Jun na ngayon ay mukha ng isang matandang lalaki. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang posporo. Kiniskis niya ito. Hindi na dapat ito daanan paninuman, sabi niya, at inihagis ang nagniningas na posporo sa tuyong tabla ng tulay. Mabilis na kumalat ang apoy, kinakain ang lumang kahoy, sinusuno ang tanging daan papunta at palabas ng San Judas. Pinanot nila itong masuno hanggang sa ang maunang tabla ay bumaksa sa bangin. Ang tulay papunta sa nakaraan ay sinusuno na. Sa wakas, tumaliko sila na simulang malakad palayo sa baryong iyon, palayo sa sumpa, palayo sa mga alaala. Si Elisa ay malaya na, ngunit alam niyang habang buhay, sa kanyang napanaginip, palagi siyang babalik sa lugar na iyon. Palagi niyang maamoy ang halimuya ng mga bulala ng kalachuchi. At palagi niyang maririnig ang huling higbi ng kanyang lola na humihiyaw sa isang pag-ibig na kasing lalim at kasing dilim ng gabi.